Magandang araw po, ako po si CRP, nag-gym D po. So, ito pa rin yung proof of completion natin para kay Sir Robert ng Cabanatuan. Pero yung topic natin, medyo ibay natin kasi relevant pa rin doon sa sitwasyon nila Sir Robert or Sir Bench. So, actually, may nag-comment sa YouTube channel natin. Actually, ang YouTube name niya kasi is nakalagay lang is user GE3MR1XY5N. So, ang concern ni user YouTube commenter natin is, sabi niya, ang dami sir na binibentang mga gym equipment ngayon. Ang daming mga second hand na nagsasara. Tapos, ang sabi niya is, mas maganda talaga pagka walang upa. Kasi yung renta yung pinakamalaking factor pagdating sa ikasasucceed or ikaka-fail ng isang gym business. Tapos, shout out ko na rin si YouTube channel na Cirilung Sod 2321 kasi siya yung nag-comment naman doon sa unang nag-comment na YouTube channel na sabi nga niya, panoorin yung yung mga videos ko. So salamat YouTube channel Cirilung Sod 2321. So, I agree. Yun yung sinagot ko doon sa nag-comment sa atin. I agree talaga na malaking factor ang renta. As a matter of fact, yung Gym Republic ko at saka to fabrication natin dito, parehong inuupahan ko yun. And would you believe, napakalaking pera talaga yung lumalabas sa akin dito. Small fortune na talaga. Kasi isipin mo, yung Gym Republic ko, 1,200 square meters. Tapos itong fabrication ko, 650 square meters. So, talagang, hindi ko na mabanggitin kung magkano, pero ma-imagine nyo kung gaano kalaki. So, ang punto ko doon, kung hindi ako naupa, di sana sa akin napunta ngayon yung gastos ko sa upa. Pero gusto ko rin na ihalimbawa na yung sa Gym Republic, 10 years na ako doon, going 11 years. Going 11 years na ako this 2024. Pero ibig sabihin, nakasurvive ako ng 11 years doon kahit napakalaki ng upa. At dito naman sa fabrication na to, magto 2 years na ako. So, tama na nakaka-apekto yung upa para sa kita mo o ikalulugi mo. I agree. Pero kaya doon ngayon papasok yung yung kagaya ko na nagko-coach sa mga aspiring na mga gym business na gustong magtayo ng owner. Okay? Maski hindi lang aspiring, maski yung mga existing na mga gym owners, actually marami kayong matututunan talaga dito sa videos ko kasi hindi lang kasi sa pagpresenta ng mga gym equipment nyo ako mapapakinabangan. Actually, konti nga lang halos yung content ko na pinapaliwanag ko yung yung gym equipment kasi hinahayaan ko na yung gym equipment mismo ang magpaliwanag sa sarili nila pag nakuha nila. Pero mas concerned kasi ako doon sa mga tao na gustong mag-invest. Kasi kagaya na sabi ko, gusto ko na pareho tayo makikinabang. Ang pinopromote ko kasi dito is hindi gym equipment. Honestly, hindi gym equipment yung pinopromote ko dito. Ang pinopromote ko po rito is gym business. Financial stability. So yun yung pinopromote natin dito sa channel natin na to. So yung gym equipment, yung gym business, yung gym equipment is tool lamang siya para ma-achieve mo yung financial goals mo. Pero basically, hindi gym equipment lang ang talagang produkto natin dito. O so, mabalik tayo ngayon doon. So, kung ngayon lang ka nakakapanood sa channel ko, I suggest panoorin nyo yung ibang mga videos natin. Kasi, lalo-lalo na yung punto na sinasabi ko, bakit sa Gym D po kayo bibili. Kasi, isa sa pinakamalaking factor, at wala yon sa ibang mga kakumpetensya ko, is yung sinasabi ko na assistance. So, nag-a-assist kami from the beginning na nagpaplano pa lang kayo kasi marami akong marami akong mga kliyente. Ito si Sir Bench, si Sir Robert. Hindi to nag-chat sa akin tapos bukas nag-order na. Actually, Sir Robert, I hope makapag-comment kayo dito kasi buwan talaga ang inabot bago siya umorder.
So, ganun talaga dito. So, nagpaplano ka pa lang, kasama na ako doon, tinutulungan na kita. So, ano ang advantage nun? 'Di ba? Okay, bago ko sagutin 'yon, pero doon sa planning stage, napakinabangan mo na ako. Pero mas malaki ang pakinabang mo sa akin during nung operation na yung na-deliver ng equipment. Kasi alam mo kung bakit? Kasi, gaya na sabi ko, hindi lang gym equipment talaga yung binibenta ko, kundi gym business. So, pag nagpapatakbo ka na ng gym business mo, kakailanganin mo yung advice ko pa din. Shoutout kay Sir Rafael. Happy birthday pala. Belated happy birthday kahapon. Si Sir Rafael ng Sorsogon. So, kagaya ni Sir Rafael, OFW. So, paalis na rin siya. So, hindi natapos yung hindi natapos yung relationship namin nung pagka-deliver ko nung mga equipment sa Sorsogon. Kasi every now and then, nagtatanong siya sa akin. Kasi, yun yung yun yung advantage ko sa ibang mga kakompetensya ko. Kasi hindi ako madamot. Hindi ako madamot magbigay ng mga kaalaman na mga natutunan ko pagdating sa gym business. Okay, ngayon ito yung advantage na sinasabi ko. So, mapapakinabangan mo ko sa planning stage before ka umorder, mapapakinabangan mo ko pag na-deliver na during do sa operation na. Ngayon, dito ngayon papasok yung advantage na sinasabi ko. So, kagaya ng kino-compare ko, parang pupunta ka sa gym, beginner ka. Pupunta ka sa gym, beginner ka. So, may two options ka. Una, pwede mo gawin kung ano yung gusto mong gawin sa gym, mag-workout ka, total, may mga naman dyan, may mga program naman sa internet. Okay? So, pwede mong gawin yon. Do it yourself, DIY. Okay? Pangalawang option mo, may coach sa gym. Libre. Tuturuan ka niya paano mag-workout. Tuturuan ka niya paano mo ma-achieve ang goal mo. Ano yung goal mo? Mag-lose ng weight? Mag-gain ng weight? Mag-gain ng muscle? So, ano yung goal mo? Tuturuan ka nung free coach na yon. Ito yung tanong. Okay, kukwalify ko pa. Yung coach na yon, mahigit 15 years nang nagbubuhat. So, marami na siyang natulungan ng mga tao, ng mga clients na ma-achieve ang goal niya. Okay, so na-qualify natin. So ngayon, do sa dalawa na options. Una, do it yourself. Pwede ka naman mag-gym. Pwede mo ma-achieve ang goal mo, pero wala nagtuturo sa'yo. At yung isa na may nagtuturo sa'yo na libre, kung paano mo ma-achieve yung goal mo, sa tingin mo, sa dalawa, sino yung mas mabilis? Okay? Sino yung mas mabilis na makaka-achieve nung goal? Pangalawang question, sa dalawa, sino sa tingin nyo yung may possibility or mas malaki ang possibility na ma-achieve yung goal nila? Okay? So, siguro karamihan sa atin isasagot yung second option. Kasi may nagga-guide may nagtuturo Di ba? Libre pa. So, doon tayo bumalik doon sa nag-comment sa atin na tama yon, I agree. Malaking factor ngayon yung renta. Pero, hindi lahat ng nagre-renta nalulugi. Perfect example ako. Nagre-renta ako. Pero ipapaliwanag ko sa inyo tapusin nyo tong video na to. Bibigyan ko kayo ng solusyon doon sa posibleng problema sa pagre-renta. Okay. So ngayon, uupa ka, di ba? So, pwede ka pa rin maging successful. Kaya nga, doon ako papasok ngayon. Yung marami dyan na nagtatanong muna sa akin bago umupa kasi nakakapagbigay ako ng advice. Let's say, ganito kalaking space, magkanong renta? So, nagagawa natin ng simple financial study. Di ba? Yun yung advantage mo kaysa sumusugal ka. So, yung problema sa renta or issue sa renta is hindi unique sa gym business. As a matter of fact, sa lahat po ng business na umuupa, issue ang renta. Di ba? Totoo yun. Issue ang renta. So, para kasing kapartner mo yung may-ari para sa business mo. Okay. So, liliwanagin ko, hindi limited sa gym business ang issue ng renta. So, pangalawa, hindi naman gym business lang ang nagsasara. Di ba? Admitted yun. May mga nagsasara kasi talagang may factor yun
Marami pong reason bakit nagsasara ang mga gym businesses. So, itackle natin yan next time. Kung bakit ano yung mga reasons na yon. Pero, yung reasons ng pagsasara ng mga gym businesses is hindi rin unique. Pare-pareho yan sa ibang mga gym businesses. Pero ngayon, ikukumpara ko yung gym businesses na nagsara kumpara sa ibang business na nagsara. Let's say, gym business versus computer shop, gym business sa isang car rental or PUV. Meron silang mga public utility vehicles, okay? Or coffee shop. Ayan, yan ang mga sikat na mga negosyo ngayon di ba? Yan ang pwede mo pag ikumpara sa gym business kasi yun yung mga usual na mga options natin kung gusto natin mag-business. Okay. Let's say yung gym business, coffee shop, PUV, car rental, sabay-sabay na nagsara. Okay. Let's say 5 years ng operations nila bago sila nagsara. Okay? 5 years sa operation nila bago sila nagsara. Ngayon, ito yung pinakamalalaking advantages ng gym business kumpara doon sa apat na nabanggit ko. Una, ang gym business, okay, yung mga nasabi kong businesses, pag nagsara, ano options nila para mabawi yung kapital? Ang options nila is ibenta yung mga equipment nila. Okay? So, yung computer shop at saka coffee shop, pinaganda nila yan. Inayusan nila yan. Hindi mo maibebenta ang ganda. Hindi mo maitatransfer yun. Kasi pag sinira yan, pag inilipat yan, wala na yung ganda. Okay? So, yung mga kotse naman, yung PUV na sinasabi ko, once na inilabas yung PUV na yan, sa kasa, hindi-depreciate na yan. Magdi-depreciate na yan. Yung brand new na, kunyari, Toyota na sasakyan, ginamit mo sa for rental, the moment na lumabas sa kasa yan, nag-depreciate na ng value yan. Ganun din yung PUV, di ba? So, yung computer shop, lalo na yan. Computer shop, bigyan mo ng 1 taon ang computer shop. Sinisigurado ko sa'yo, halos kalahati na ng puhunan mo doon sa mga equipment na yun is nabawas. Ganun din sa coffee shop. So, ang pinakamalaking, ang gym business, baliktad. Baliktad ang gym business. Ang gym business, palibasa, yari sa bakal. So ito, nagmamahal from time to time. Perfect example, yung plates na sinasabi ko, yung weight plates. Nung nag-start ako ng gym business ko, na sarili ko, way back 2008, nasa 20 pesos lang. As a matter of fact, kung di ako nagkakamali, 18. 18 pesos lang per pound ang plato. Di ba? Pero ngayon, fast forward tayo, 15 years. Yung 18 pesos per pound ngayon, naging 45 pesos na siya per pound. So, ang laki nung in-increase niya. Yung 18 pesos, as a matter of fact, buhay pa yung mga plato ko. Maaring nagpalit-palit ako ng mga equipment, pero yung plato ko, tinira ko yan kasi yan yung parang memorabilia ko nung lumang gym ko talaga. So yun, just in case, yung 18 pesos per pound na yun, ng mga plato, pag ibinenta ko ng 35 pesos per pound ngayon yan, may bibili pa rin. Hindi ako mahirapang ibenta. Bakit? Kasi, yung 10 pounds na plato, 15 years ago, 10 pounds pa rin hanggang ngayon yan. Hindi nababago yung timbang niyan. Yan pa rin yan. Marami nang napalaking katawan yan. Marami nang napaliit na katawan yan. Pero andyan pa din yan. Itong package na to, basically, ito is package C. May mga dinagdag lang si Sir Robert. Okay, granting yung package C. Yung package C, hindi ako magkakamali na noong 2008, ang package C is nagkakalaga ng 197,000. Hindi ako pwede magkamali kasi yun yung tawag namin doon sa package na yun, package 197. Okay. Ngayon, itong package C, isaabot na ng 300,000. So, tumaas na siya ng 103,000 pesos. Okay. So, kung gano'n na nangyari, yung nabili mo sa akin way back 2008 na 197 at binibenta ko ngayon ng 300,
kahit ibenta mo ng 200, between 200 to 250,000, may bibili. Bakit? Kasi, parang bumili rin ako ng brand new kasi pare-pareho lang naman yan. Di ba? Pero maganda nito, hindi ka nalugi doon sa inilabas mong pera. Yung 197, kahit ibenta mo ng 200,000, ibenta mo 200,000, marami nabibili dyan. Bakit? Kasi napakamura nun eh. Pero ikaw ba, nalugi ka? Pagpalagay mo, kumita ka pa ng 3,000 pesos. Pero isipin mo, yung operations mo, mula na nag-umpisa hanggang ngayon, malaki na kinita mo. Boom, 100%. Kung nag-open ka ng gym business mo, 10 years to 15 years, sigurado ako, bawi mo na puhunan mo rito, baka 2 beses mo na nabawi. Di ba? So, yun yung sinasabi ko sa gym business na wala sa ibang businesses. Okay, granting, ang pinag-usapan natin dito is aside from rental, is yung nalugi. Di ba? Pwede yung malugi kasi walang garantiya po. Lahat ng negosyo, walang guarantee. Otherwise, lahat tayo magne-negosyo na doon sa siguradong negosyo. Di ba? So, ang gym business is pwedeng malugi. Pero, sinasabi ko sa inyo ngayon, yung mga paraan para hindi ka malugi. At kung malugi ka, sinasabi ko rin sa inyo kung ano yung advantage ng gym business. Tapos, ito yung solusyon. Okay? So, hindi lang problema yung ibibigay natin. So, ito yung solusyon. Abangan nyo rin yung ibang mga development sa Gym Depot at Gym Republic kasi yung solusyon na sasabihin ko sa inyo is solusyon na gagawin ko rin sa sarili ko. Okay? Actually, ginagawa ko na sa sarili ko. So, ito, nagre-renta ka na 10 years, 5 years. Let's say 5 years ka na nagre-renta. Tapos, iniisip mo, parang mas malaki pa kinikita nung nung may-ari kaysa sa akin kasi parang 20,000 ata o 10,000 to 20,000 ang renta ko. Tapos, ang natitira sa akin, either 10,000 to 20,000, halos patas lang. Tapos, baka may mga times mas mababa pa kita ko. Ito ang solusyon doon. Kung nag-operate ka na ng gym business mo, at narealize mo na profitable naman ang gym business mo at ang tanging problema lamang ay ang mataas na upa mo, una, hanap ka ng mas murang upa. Okay, isang option yun. Pero ito yung pinakamagandang option nun na kagaya ng ginagawa ko. So kita mo yung Gym Republic, Gym Depot, naghahanap po kami ng property na pwede namin na bilhin, tapos papatayuan ng structure para na andoon yung Gym Depot, nandoon yung Gym Republic. Ang tanong ngayon, saan naman ako kukuha ng pera? Pambili nun. Ito yung solusyon. Dahil nakapag-operate ka na ng matagal sa gym business mo, and I hope nakinig ka sa akin na nagbabayad ka ng BIR mo, nagkakaroon ka ng mga financial statements. Which is, ito yung importante ngayon pag maglo-loan ka sa mga financial institutions kagaya ng Pag-ibig, kagaya ng mga banks. Okay, so, meron ka na ngayong option na makautang doon sa mga financial institutions na yon. Uutangin mo yung pambili na yon. Okay. Ngayon, ang mangyayari, may hulug-hulugan ka ngayon, buwan-buwan. Which is, walang pinagkaiba yan sa nagre-renta ka lang. Kasi, let's say, 20,000 isang buwan yung yung monthly rental mo. Tapos nag-loan ka sa Pag-ibig ng matagal, mga 10 to 15 years. Which is most likely, baka mas mababa pa sa 20,000 per month. So, ito, naupa ka pa rin, pero hindi na mabigat sa sarili mo kasi yung ibinabayad mo ngayon na payment sa financial institutions, kagaya ng Pag-ibig, is nagiging equity. Yung equity kasi, ang ibig sabihin nun, kasi binili mo tong property na to. Hindi pa sa'yo tayo totally kasi pag naka-mortgage sa financial institution. So, kung wala kayong nilabas na pera dyan, 100% ng pag-aari niyan is naandun sa financial institution. Ngayon, kung habang naguhulog ka, ito yung pag-aari ng financial institution, ikaw na andito, pero habang naguhulog ka, from time to time, lumiliit yung pag-aari ng financial institution at ikaw naman lumalaki. Yung paglaki ngayon na to, ito yung tinatawag na equity. So, yung hulog mo, napupunta sa equity. Unlike sa monthly rental, ang monthly rental, kahit isang daang taon ka pa na maghulog dyan, magrenta, hindi mapapasayo yung property na yan. Pero ito, bigyan mo ng 10 to 15 years, sayo yung property. So saan ka pa? So mangyayari dyan, kumita ka na sa gym business mo,
kumita ka pa doon sa real estate property na nagkaroon ka na wala ka naman dati. Di ba? So, I hope hindi masyadong mahaba at naging boring yung discussion ko for today. So, kagaya nung sabi ko, okay, makarelate ako, maibato ko kay Sir Robert. Si Sir Robert, OFW. So, ito sarili niya yung property. So, tama naman yun. I agree. Pinagawa pa nga niya yung property from ground level talaga. Hindi to existing. So, nagpagawa siya ng building para sa gym niya. So, hinahangaan ko yung mga kagaya ni Sir Robert. Kasi alam mo bakit? Wala kang talo doon. Kung sa'yo yung property kasi, halos 100% kita mo na yun. Kung ano yung natatanggap mo. At sinisigurado ko sa'yo, kung sa'yo yung property, hindi ka malulugi dito. As long as accessible yung lugar mo, no? Pero, kagaya ni Sir Robert, yan, sana makapag-comment. Pinag-usapan namin yan. Namuhunan siya, yung pagpapagawa niya ng building na yon, hindi naman yun expense. Capital yun, investment yun, di ba? So kung capital investment yun, hindi ito gastos. So kikita yun. Worst case scenario, kung mag-fail yung gym business niya o ayaw niya mag-gym business, pwede niya iparenta yun, so walang lugi. So ako, compared to sa naupa at saka sa sarili mo property, mas doon ako sa sarili mo property. Ito, hindi kailangan magpagawa ka ng sarili mong building kahit sa bahay mo. Kagaya ko na nagsimula sa bahay ko, na garahe ko, doon ako simula. Walang problema. Kita mo ngayon kung ano na yung Gym Republic ko. Magsimula ka ng maliit, walang problema. Kahit naupa ka pa, walang problema. Di ba? Versus sa naupa. Di ba? Pero, kagaya na sabi ko, whether naupa ka, whether sa'yo yung property, may mga chance. May chance yan na mag-succeed yung business mo. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.